150,000 na budget, labor and materials, saan po aabot ang pagpapagawa ng bahay na ito? So guys, ito nga po ang ating topic at pag-uusapan ngayon. Ang panibagong OFW na naman na matagumpay na kapagpasimula na ng kanyang pangarap na bahay sa halagang 150,000, labor and materials, ay ito nga po ang kanyang pagpapagawa. So ito po, ibinigay ang bawat detalye ng materyales na ginamit dito upang masaksihan nyo rin at magkaroon din kayo ng basehan at idea kung saan nga ba umabot ang kanyang budget na 150,000. At ito nga po ay si Ma'am Jennifer Mendoza Bondok na isang OFW sa bansang UAE na nagtatrabaho bilang isang kasambahay. At siya nga po ay taga Nueva Ecija. So guys, ito nga po talakayin na agad natin ang detalye ng mga materyales na ibinigay sa atin ng owner ng bahay na kung saan ito nga po ay si Ma'am Jennifer upang magkaroon din kayo ng basehan at idea if ever na mayroon kayong 150,000 ay baka maaaring ganito na rin ang abutin at ganitong sukat din lamang ang inyong paggagawa ay maaaring umabot na sa ganitong katayuan na bahay. So ito po pag-usapan na agad natin yan. So ayon po sa binigay na details ni Ma'am Jennifer na ang sukat po ng kanyang bahay ay 18 feet by 24 feet. So guys, ito po ay kinonvert naman natin by the meters at lumalabas po ito na 5.4 meters by 7.2 meters. In total of almost 39 square meters. So guys, ito po ay may 3 kwarto. So yan po ang nakaplano dito sa bahay na ito. May 3 kwarto at sala pa lamang. So wala pa siyang CR at kusina. So ito po't makikita po natin ang itsura ng bahay na inabot ng 150,000 na budget. Yan po ay labor and materials na. So guys, tunay ngang napakasarap sa pakiramdam na unti-unti mong nakikita ang pinapangarap mong bahay. Lalo na kagaya nating mga OFW, kagaya ni Ma'am Jennifer, ay unti-unti nga niyang pinapagawa ang kanyang bahay. Sa budget na 150,000 ay makikita nga natin kung gaano nga ba or saan inabot ito. At yan nga, unti-unti siyang namomotivate at mas nagkakaroon ng inspirasyon bukod sa kanyang pamilya. At yan nga ay meron siyang pinubuo at pinapagawang bahay. At yan ay mas lalo pa siyang magsisipag na mag-ipon at magugulat na lamang siya, hindi niya namamalayan at yung dating pinapangarap lamang niyang bahay noon. At dahil sa kanyang pagsusumikap ay unti-unti ay naisa sa katuparan na niya ngayon. So guys, ito nga ibinigay ang bawat detalye ng mga materyales. So ito po't pag-usapan na agad natin yan. So guys, ayon po sa details ni Ma'am Jennifer, dito po sa kanyang mga hollow blocks, ay gumamit na rin po siya dito ng 1,100 piraso. Yan po ang kanyang pagkakatanda na nabili at maaaring meron pang iba. And then guys, dito naman sa mga simento, ay nakagamit na po ng 50 piraso, ayon po kay Ma'am Jennifer. And then sa mga bakal naman po ay gumamit siya dito ng 10mm at 9mm. So guys, sa 10mm po ay umubos po dito ng 50 piraso or 50 piraso. And then dito naman sa 9mm ay ganun din, 50 piraso. And then dito naman sa mga buhangin ay nakagamit po siya dito ng 3 S1. And then dito naman sa ginamit na puting at pamposte ay nakaubos po siya dito ng isang banday-banda. Yan po yung mga mini-dump na ELF na pan-deliver. So guys, ito po nakikita natin na structural ay buong-buo na nga po at unti-unti nang naayos. And then ayon nga po kay Ma'am, yung ibang miscellaneous po dyan ay hindi na niya naisulat at kagaya po ng mga plywood, alambre pero yan po ay kasama na po sa 150,000 labor and materials. So ito po yung plano ng kanyang bahay, may terrace po. And then ito po, sala pa lamang po ito. So ito po yung unang kwarto. Ayan, bali 3 kwarto po ito. And then yan at nakaporma na at nakadibisyon. So ang tanong, saan nga ba umabot yung halagang 150,000 na budget ni Ma'am? So guys, ayon po sa details ni Ma'am, ito pong nakikita natin na to ay hanggang dito na lamang muna. So ayan at nakikita nyo, totally rough pa lamang pero malaki na po ang in-improve ng bahay. Ang kagandahan nga nito ay nakuha na yung mismo yung forma na sukat na almost 39 square meters na merong 3 kwarto. So ito po yung plano niya, may terrace at sala pa lamang at nakaporma na nga yung mga kwarto. At ayon kay Ma'am, ay yung kusina at CR niya ay nandun po sa likod at idudugtong na lamang niya. So unti-unti na lang niyang itong ibubuuin hanggang sa ito ay magkaroon ng bubong. So yun nga talaga yung tinatawag nating step by step na pagpapagawa. Lalong-lalo na tayong mga OFW ay hindi naman ganong kalakihan ng sweldo. At bukod nga ay meron pa tayong pamilya na sinusuportahan. Ang kagandahan ay nahahati natin ang ating kinikita at paunti-unti ay napupunta natin dito sa ating pinapangarap na bahay para sa ating minamahal na pamilya. So ito na po ang inabot ng 150,000 budget ni Ma'am na unang panimula
labor and materials. So congratulations po Ma'am Jennifer Mendoza Bondok na nagtatrabaho sa bansang UAE bilang isang kasambahay na tunay ngang kahanga-hanga at determinasyon ng inyong puso na kapagpasimula na ng inyong pangarap na bahay. At ang kagandahan nga dito ay magkakaroon ka ng lakas ng loob at mas matcha-challenge ka. At yan nga, hindi mo na unti-unting mamamalayan na ang bahay mong dating pinapangarap lamang ngayon at dahil sa iyong pagsusumikap, unti-unti ay maisa sa katuparan mo na ngayon.